Hello mga kasari! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video guys, ang pag-uusapan po natin is about GCash. So marami pa din po kasing nagtatanong mga kasari kung magkano daw po yung puhunan natin sa GCash nung tayo ay nagsimula up to now, and kung magkano daw po yung mga charges ko sa load, sa cash in cash out, tsaka sa pay bills. Marami pa din pong nagtatanong, yung iba nga naiinip na dahil hindi ko daw sinasagot kung nababasa ko daw po yung comment nila sa vlog ko. Syempre naman po nababasa ko po yan, wala lang po talaga akong time minsan mag-vlog kasi may ibang vlog ako na pinagtutuunan, pero napapansin ko naman po at nababasa ko po yung mga comment nyo. So mag-start na tayo guys. Nung ako po ay nagsimulang mag-GCash, aaminin ko, wala po talaga akong sapat na malaking puhunan. Nagsimula lamang po ako, alam na alam po yan ng kapatid ko dahil siya po yung inuutusan ko lagi, always, halos araw-araw mag-cash in ng 500 pesos. So 500 pesos po ako mga kasari nagsimula. At nung time na yon, ginamit ko po lang muna yon sa paglo-load. Kasi load lang po talaga yung carry ng 500 pesos na puhunan sa GCash. So nang medyo tumagal na, ilang months, nagtry na ako mga kasari at inaral ko ano nga ba ang pagkakaiba ng cash in, cash out. Kasi madaming nagtatanong sa akin guys dahil may bagong tayo ding sabungan dito. So need nila ng cash in, cash out. Always may nagtatanong sa akin. So madami ding nagsasabi na mag-cash in, cash out na ako kasi sayang din daw yung kita. So nagtry ako, inaral ko muna, at nung nalaman ko guys, doon ako nag-start. Syempre 500 pesos lang yung puhunan natin. Saan nga ba ako kumuha upang mapalago yung 500 pesos na yon? Ang nakatulong sa akin mga kasari is yung benta ng alak at sigarilyo. Ang sa alak kasi kada 1 week bago dumating, tapos yung sigarilyo is pautang naman yung sigarilyo kada 2 weeks. So yung benta doon is nagagamit natin mga kasari, yung cash. So kapag may nag-cash out, may tao lang guys. So kapag may nag-cash out, dun tayo nakakakuha ng pangbigay dun sa customer kapag may nag-cash out ng 3,000, 5,000, 10,000, ganyan. Nung umpisa maliliit pa yung cash out, cash in ng customer pero nung tumagal may nagka-cash out na ng 10k, 15k, 20k, 30k. So hindi natin carry yon, 'di ba? And after ng ilang taon up to now, so kahit papano carry na natin yung ganong amount kasi medyo lumago-lago na yung puhunan natin sa GCash. So ang laking tulong guys nung benta natin sa sigarilyo at sa alak mga kasari. Yun po yung way talaga at naging rason bakit medyo napalago natin kahit papano yung 500 pesos na puhunan. Kaya wala po talaga yan sa liit or laki ng puhunan, nasa pag-handle po natin yan mga kasari, and diskarte po natin talaga. So paano ko yun nababalik yung mga kinukuha ko sa alak at sigarilyo? Syempre kapag may nagpa-cash in naman, magno-note din tayo kung magkano yung nakuha natin para hindi tayo nalilito. Kapag may nagpa-cash in, yun na yung time para mababalik ko na yung hiniram ko sa alak, yung hiniram ko sa sigarilyo, ganun po yun. So ayun po yung puhunan po natin mga kasari sa GCash. So ngayon yung puhunan natin sa GCash guys, hindi ko nasasabihin for safety, pero wala pa po siyang 6 digit. Wala pa po. Pangarap ko nga yun yung maging 6 digit. Pero sa sobrang dami nating bayarin na halos lahat sa GCash natin kinukuha, and very thankful naman ako guys at nakakaraos tayo. So okay na yun. At talagang konting tiyaga at sipag pa, mahihit din natin yung 6 digit na yun someday. So magkano nga ba yung mga charges ko sa load, cash in, cash out? Sa cash in, cash out, every 1k is 20 pesos. Pero kapag 1.5 mga kasari, 30 pesos. Pero kapag mga 1.6 na, 35 pesos. Pero kapag nasa 1.7 na, 40 pesos na yon. So kapag 2,000, 40 pesos. 2.5, 50 pesos na po yun. Kapag mga 2.6, additional 5 pesos kasi kada 100 5 pesos ang ang patong ko. So kapag mga 2.6, 55 pesos lang yun. Pero pag lumagpas na mga 2.750, na yun, 60 pesos na yun. Ganun po yung pag-charge natin.
Pero yung 5 pesos ko sa cash in, cash out, 100 pesos. Pero kapag pina-cash in, cash out ni customer ay 110, plus 10 na po tayo doon. So, naisip ko kasi guys, kapag 100 pesos yung pina-cash in or cash out ni customer tapos patong natin is 10, parang sobrang laki naman. Kaya sabi ko, saktong 105 pesos lang, pero kapag above 100 na, 10 pesos na yon. So, mga kasari, pinagbibigyan ko po yung mga customer natin. Dati kasi, hindi ako pumapayag ng sinasama kasi minsan magkano nagtatanong yung customer, magkano charge mo sa 1.5? So sabi ko 30 pesos. Noon hindi ako pumapayag guys na isinasama yung charge. 1.530 yung ipapasa ni customer. Kasi syempre kung ano yung tanong nila, yun yung sinagot natin. Kaya minsan nagtataka ko 1.530. Eh alam niyo naman kapag 1.530 iba na yung charge natin doon. Doon tayo guys nagkakandalito-lito. Kasi para sa akin guys, kung ano yung pinasa mo, yun yung papatungan natin. Pero dahil inaano natin din yung customer, pumapayag na din tayo na isama nila yung charge. Yun. So, sa charge naman natin sa mga pay bills, sa bills payment. So, dito guys, dito talaga ako nag-struggle nung umpisa. Kasi nag-ano lang ako ng certain amount. Hindi kasi dapat fix eh. Kasi lugi naman tayo nag-GCash. For example, fix na 20 pesos yung charge mo kada transaction kapag may babayad ng Meralco bill. Eh paano kung halagang 5,000? Tapos plus 20 lang yung charge mo. Ang laki nang nawala sa'yo na fund. 'Di ba? Kaya dun guys, parang sumusunod na rin ako sa charge ng cash in, cash out. Pero nagdi-discount ako mga kasari kapag medyo malaki na yung ano natin. Noong nakaraan nga may nagbayad sa akin ng magkano ba yun? Nasa kulang-kulang 1.7. Ang siningil ko na lang kay customer ay 30 pesos na dapat 35. So, ganun na lang po yung ginagawa natin. Tapos, kapag sa tubig, mabababa naman yung mga nagbabayad dito. Plus 10 lang po ako. Ang charge ko lang po sa tubig ay 10 pesos. Pero kapag nasa 700 plus na, 20 pesos na yung patong ko. Wala namang nagbabayad dito guys ng nasa 1,000 plus yung bill sa tubig. Kasi mura lang naman ang singil dito sa amin. So, ang next naman is yung charge sa load. Yung charge ko guys sa load, kapag may magpapaload ng 20, plus 3 ako doon. So, hanggang 60, yung 3 pesos. Tapos, kapag 60 above, plus 5 na. Tapos, kapag 100 pesos above, plus 10 na ako. Kasi guys, may nagpapaload dito sa Smart. Regular 185. Magkano yung kaltas nun? 188. So, plus 10 ako doon, 198 yung sinisingil ko kasi ang laki na masyado nung load. So, 100 plus 10 na talaga ako doon. So, ganun ako guys kunwari may magpa-load naman ng sa token text ng AllNet 20, 22 ang kaltas nun sa atin, plus 3 lang ako, 25 pesos lang yung sisingilin ko kay customer. Kapag Giga Video 50, 52 yung kaltas nun sa atin, plus 3, 55 pesos lang yung sisingilin ko. Mababa ako guys magpatong sa load. So, yun yung kagustuhan ng mga customer kasi minsan, ang mura naman sa'yo, ganyan. Pero minsan guys, diskarte natin yun para makahatak tayo ng more customer. So, ayun lang po mga kasari yung puhunan at yung mga charges ko dito sa aking pag-GCash. So, doble ingat lang po tayo mga kasari dahil ang GCash ay talagang delikado kung wala tayong sapat na kaalaman sa pag-GCash. So, wag magpindot-pindot ng mga any-link, ganyan. So, para hindi maapektuhan yung ating GCash. Chill lang po tayo sa ating pag-GCash. Doble ingat. Kilalanin kapag bagong mukha. And wag magbibigay ng pera hanggat walang pinapakitang reference number. So, mahalaga po talaga ang reference number. So, ayun po mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!